Araw sa ating lahat. Ngayon ay narito tayong muli upang mag-aral ng salita ng Diyos na tiyak ay makatutulong sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na mapayapa, buhay na maayos, buhay na sabihin na natin yung gusto ng Panginoon na mangyari para sa atin. At inaasahan ko na sa pag-aaral natin ito ay datnan kayo na nasa mabuti kayong kalagayan, payapang loob at mayroong kagalakan sa puso. Tulad na nasabi natin ngayong araw ay pag-aaral natin ang may kinalaman sa kayamanan. At bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. O God, we give you thanks for the good gift of your word. Let our heart and mind be still in listening to your amazing message. For today, we ask you to infill us with your Holy Spirit, with your wisdom, so we may deeply understand your word and apply it into our lives. May you guard us against the works of the enemy, and your peace be manifested in our midst. This we pray with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so basahin natin ang nakasulat sa Matthew 6, verses 19 to 21. Ang sabi, do not lay up for yourselves measures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang napakagandang salita. So, maraming tao sinusukat ang kanilang tagumpay at ang kanilang kayamanan sa kung ano ang mayroon sila. Ito man ay mga, sabihin na nating tangible, mga nahahawakan or mga intangible. Mga kayamanang isinisilid sa kanilang mga treasure chest. At ano ba yung treasure chest? Yung puso. Halimbawa na lamang ay mga taong nagsasabing ang tanging yaman nila ay ang kanilang edukasyon, ang kanilang mga titulo, mga nakadugtong sa kanilang mga pangalan tulad ng PhD, DD, DED, or mga titulo bago ang kanilang mga pangalan tulad ng engineer, architect, doctor, maestro, etc. Hindi ba? Mga nagtataas ang educational endowment, mga academic awards, nagtataas ang IQ, nagtataas ang marka sa pag-aaral. Marami rin tinuturing ang kanilang mga posisyon sa kumpanya, sa pamahalaan, sa mga religious organizations as their social affluence. Ang iba naman ay ang mga dividendong kanilang natatanggap sa mga negosyo, mga ari-ariang lupa, mga paupahang bahay, mga sasakyan, mga bank accounts. At marami rin ang yaman ay ang mga naitabing koleksyon, halimbawa ng mga pinggan, mga punda ng unan, mga kubyertos, mga kumot na ayaw talagang ipagamit at baka daw maluma, baka daw masira dahil para sa kanila, yun ang kanilang kayamanan. At sa mga lugar ng mga taong may simpleng pamumuhay, ay makanya-kanya rin silang kayamanang maituturing tulad ng kanilang barong-barong kahit pa naitirik ito sa lupa ng may lupa. Mga kapirasong taniman ng okra, ng kamatis, sa mga paso, mga lagang manok, pato, aso, hindi ba? Maging ang mga pulubi, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ay mga tinuturing din namang yaman. Mga bitbit nilang mga supot na naglalaman ng mga bagay na pinahahalagahan nila. At sa mga musmos, may mga yaman din silang itinuturing. Yung mga bigay na mga laruan sa kanila, mga damit, mga sapatos, at iba pang mga personal nilang nagagamit. Pero sa kabila ng lahat ng ito, matapos ang ilang taon habang ang lahat ay nagkakaedad, tumatanda, lumilipas ang lakas, ano na ang saysay o mga saysay ng mga pinakaiingat-ingatang mga yamang ito. Marami ang nakalilimot na ang mga itinuturing na yaman sa buhay ay nawawala rin tulad natin. Hindi nagtatagal sa ating mga lukbutan, sa ating pagkakayakap dito. Dahil ang mga ito ay kusang lumalayo, bumibitiw,
bumibitiw sa atin at lumalapit sa ibang gusto rin nila silang angkinin. Na ang mga bagay na ito ay nasisira din. At tulad din natin, babalik at babalik din sa lupa na kung saan ang lahat ng ito ay galing. Sa kapanahunan ngayon, mapapansin natin napakarami mga tao nakatutok sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga itsura, sa kanilang mga figura, dahil ang sarili ang kanilang kayamanan habang nililimot na ibahagi ang buhay sa ibang tao. Gumagastos ng malaki para lang mapanatili ang maliliit nilang mga baywang, mawala ang mga gitla sa kanilang mga balat at mapigilan ang pagbagsak ng kanilang mga mukha. Pero darating at darating, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ang araw ng mga anumang gawin natin sa ating katawan, sa ating mukha, babalik at babalik pa rin ito sa alikabok. Marami kasing hindi naiisip na anumang hawak natin sa buhay ay di mananatiling nasa atin dahil ito ay parang mga hamog lamang na nawawala din. At ito ang kalakaran ng buhay. This is the fact of life. Lahat ng pinag-aralan natin, mga trainings na tinapos, mga educational achievements ay mawawalan din ng saysay pagdating ng mga takdang panahon. Magagamit pa ba natin ang ating mga educational titles kung tayo hindi na makatayo at nasa tumba-tumba na lamang? May pagmamalaki pa ba natin ang ating mga kasikatan at kagandahan kung tayo ay laos na? Kung tayo ay matatanda na? Kaya nga ang itinuturo sa atin ng Biblia ay mangalap ng mga yamang makalangit. We should hold on things with enduring values like compassion, love, generosity, kindness, sympathy, humility, in short, ang pakikipagkapwa. Dahil ang mga ito ay hindi tumatanda, hindi ito lumilipas at hindi ito naluluma. At higit na malaki ang dividend na hatid ng mga yamang ito dahil hanggang sa ating pagtanda at maging sa pagkamatay ay aanihin natin ang mga ito. Pansinin niyo mga magulang na sa kanilang mga pagtanda ay nasa pangangalaga pa rin ang kanilang mga anak. Inaaruga. Bakit? Dahil sa mga panahong ginugol nila noong ito'y mga musmus pa sa kanilang mga anak na itinuring nilang yaman, yung pagmamahal at yung pagpupunyagi nila upang mapalaki ang mga anak ng tama. Hindi ba? Yung mga tsuhin at mga tsahin na financially supported ng mga pamangkin tulad ng mga tsuhin at tsahin ko. Iyan ang mga tubong natatanggap nila sa tamang pagpili ng mga kayamanang ininvest nila noong sila ay malalakas pa, noong sila ay mga bata pa. Ang tamang pakikipagkapwa, ang tamang pagpili ng iingatang yaman na isang kagalingan or virtues that reveal who a person really is aside from it as a measure of a person's greatness. Excuse me. And we call these virtues character traits. According to our Lord Jesus Christ, those are the treasures that really count. Kaya mong dalhin araw-araw na hindi maagaw o mananakaw, bagkus pwede pa nating i-share sa iba, hindi ba? Ano nga ba ang iniingatang yaman ng karamihan ng mga pangkaraniwang tao sa ngayon, lalo sa bansang Pilipinas? Pansinin ninyo na sa tuwing may mga pagputok ng bulkan, pagbaha, pagbuka ng lupa, at kung ano-ano mga dilubyo, ano ang mapapansin ninyong bit-bit ng mga taong tumatakbo palabas ng kanilang mga tahanan? Hindi ba yung kanilang mga ref, pagkalaki-laki, nabubuhat nila yan, washing machine, TV set, yung kanilang mga sound system, computers, yung mga baka nila, yung mga manok nila, yung kalabaw, yero ng kapitbahay, haligi ng kapitbahay, bit-bit. Bakit? Dahil ito ang kanilang kinakandiling kayamanan. Ang tanong, are these treasures have lasting values? Will it last for a lifetime at least? Will their value appreciate or depreciate? Do you see yourself ever giving them up or exchanging them for something more valuable, something more enduring? If the world were coming to an end today, what would be the things that you would mourn
or regret losing? Pag-isipan natin ang mga ito. Ano nga ba ang nakalagay sa ating mga treasure chest? What is in our treasure chest? So, tingnan natin yung mga aral tungkol sa kayamanan. Jesus addressed a variety of issues in His Sermon on the Mount. Yung binasa natin kanina. Beginning in verse 19 of Matthew 6, and running through the remainder of the chapter, Jesus focuses teachings to the values we hold in life. He explained that worldly values are as dangerous as religious hypocrisy. For unless the object of our lives, our treasures, are based on eternal realities, we stand the risk of losing everything. And our Lord makes this point in the following 3 verses of Matthew 6, verses 19 to 21. Basahin natin. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, ano yung unang aral na makikita natin dito? Una, lahat tayo ay may mga treasure chest. At ang mga treasure chest na yan ay mayroong mga inilalaman tayo. Huwag din natin pwedeng sabihin wala tayong iniingatang yaman. And this is evident from the fact that Christ directed His message originally to an audience that did not have much of this world's goods. Ang original audience ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount ay mga dukha, mga indigent people, mga talagang hirap na hirap sa buhay. Isipin ninyo, sa mahirap niya sinabi, pero ang pinagtutuunan ng kanyang mensahe about treasure. So, kung titingnan natin, karamihan sa kanila ay sobrang mga talagang mahihirap at maging yung maaayos na pananamit ay salat sila. In fact, karamihan sa mga taong ito dahil sa labis na kasalatan sa buhay ay lagi na lang nag-aalala. So kung anong kakainit, iinumin nila kinabukasan. Kaya naman ang paalala ni Jesus sa kanila ay huwag mag-alala. At makikita natin yan sa Matthew 6 verse 25. Ang sabi, Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Yan, ang audience dyan, yung mga dukha na kanyang kausap. At applicable yan up to this time. At yan ay sinasabi din sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So, and despite this grave need, Christ directed His message about treasures to these poor people. Pinatutunayan lang na mensahe ni Jesus na lahat ng tao, ano man ang antas ng pamumuhay, ay may tinatanging yaman. Hindi lamang ang mga mayayaman. The reason Christ did not exclude anyone from the matter of treasures is because treasures consist more in the affection of the heart than in what one can hold in his hands. Puso. Yung nilalaman ng puso, hindi yung hawak lang ng kamay. Kaya't wag nating sasabihin wala tayong yaman dahil lahat tayo ay mayroong pinakaiingatang mga bagay-bagay sa ating mga treasure chest. At yung treasure chest yan, katulad ng sinabi ko kanina, yung ating mga puso. So the question to all of us is, what is in your treasure chest? So yung ikalawang aral na makukuha natin doon sa ating binasa, doon sa text, ay yung kahulugan ng treasure. Ano ba ang kahulugan talaga ng treasure? When we think of treasures, most of us limit it to what we call liquid assets and achievements in the stock market, in a bank account, or in a secured life. Hindi ba? Sa makatuwid, kung gano'n ang concept of treasure ng karamihan, mga mayayaman lang talagang may mga angking kayamanan. Hindi ba? Pero ang kayamanan ay maaaring mga bagay na nahawakan o di kaya ay hindi. They can be held in the hand or simply stored in the mind.
makita natin, no, in Matthew chapter 6 verses 19 to 21, yung passage doon, there is a word play on the verb lay not up. Lay not up, and the noun treasure. The text literally states, do not treasure up treasures for yourselves on earth. In the passage, a treasure chest is your heart. It is where you hold things dear in your heart. A treasure is that upon which you place your affections and attentions. Maaaring ito ay yung mga salapi, ari-arian, ang iyong dangal, ang iyong reputasyon sa lipunan, mga papuri, o maaaring sabihin natin yung panahon o oras, hindi ba? Kaya nga't may mga kasabihan, time is gold, dahil ang turing ng mundo dito ay kayamanan. Your treasure is that which you value above other things. Ano ba ang treasure mo? Ano ba yung binavalue mo above all things? Yung boyfriend mo? Asawa mo? Girlfriend mo? Mga anak mo? Sino ba? Ano ba? Ano nga ba? So sa makatuwid, ang kayamanan mo ay iyong saloobin sa mga pag-aari mo. Papaano mo? Ano yung damdamin mo dun sa mga pag-aari mo? Baka naman ikaw ay nabibihag na. Nakagagawa ka na ng mga bagay na hindi nakarapat-dapat dahil sa sobrang pagmamahal mo sa mga taong naging emotionally attached ka, na hindi mo napapansin, niloloko ka na. Pero dahil sa nabihag ka, nagpapaloko ka naman. Hindi ba? O di kaya naman, yung mga bagay na wala pa sa iyo, kaya't pinagsusumikapan mong abutin. Ito ang mga bagay na ikinatatakot nating mawala sa atin, hindi ba? Ang tanong natin ulit ay, what is your treasure chest? Paulit-ulit natin tatanungin yan. Kasi para maging malinaw sa atin, ano ba talaga ang dapat na inilalaman ng ating puso? Ano ba yung kayamanan na dapat na inilalagay natin dito? Ito ba yung mga bagay, yung pag-aaring nabili ng napakamahal? Mga bagay na nakuha mo matapos ang maraming taon ng pagpapagal? Ito ba yung mga alindog, kakasigan, katalinuhan mo? Ito ba yung galing mo sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pananalita ng iba't ibang lengguwahe? Or maybe, yung mga social connections mo, na kaibigan na isang sikat na artista or makapangyarihang politiko. Maaari din naman ang kasintahan mo or ang asawa mo or maaari ang mga anak mo. At maaari din ang mga alaga mong pusa o mga alaga mong aso na mas mahal mo pa, mas nakikipagkapwa ka kaysa sa tao. Kaya nga, yung mga taong ganyan, kasi marami ako nakikita, yung mas mahal pa yung mga alaga nilang pusa at aso, tapos ang lulupit sa kapwa-tao, dapat kapwa-hayop sila, hindi ba? Kasi kung kapwa-tao ka, hindi masama magmahal ng hayop, pero pakatandaan natin kung nasisira ng ating relasyon sa ating kapwa-tao dahil sa sobrang pakikipagkapwa-aso o pakikipagkapwa-pusa, mali na yun. No? Anyway, going back to our lesson, pero pa yung iba, ang kanilang namang yaman, yung mga tanim nilang mga herbs, yung mga orchids nila na kinakausap pa, pinatutugtugan pa ng kung ano ng mga music. Hindi ko sinasabing mali. Pero tignan natin, paano ba natin itong tinitingnan? Paano ba natin itong isinasaloob? Di ba? You can recognize your treasures by that which you think is most important to you. That which you believe you cannot do without. That which brings you the greatest pleasure and satisfaction, and that which you think most about. You might give up other things, but you are not willing to part with them that you consider as your treasures. Yun daw ang treasure. Ngayon, ano yung ikatlong aral? Hindi tutol si Jesus sa treasure. Huwag nating iisipin na sinabi ng Diyos, mangalap tayo ng mga kayamanang makalangit. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng mag-ipon naman ng treasure on earth. Hindi yun ang ibig sabihin. When Jesus said, lay not up for yourselves treasures upon earth, does it mean that it is wrong for Christians to own or possess things in this world?
That is the interpretation, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, embraced by monks in several religious traditions so that they abandoned ownership of anything for the solitude of their monasteries. May mga ganun di ba? Mga mongha, yun ang paniniwala nila. Pero hindi itong sinasabi ng Panginoon sa pangkalahatan, sa lahat ng tao. But Jesus is not condemning possessions or ownership or even enjoying what God has provided you in life. Nor is He forbidding Christians to save and store resources for future needs. Hindi. In general, treasures on earth includes money and possessions. Earthly treasures include the things you can touch and the things you cannot touch. Jesus didn't say that you can't own a phone, you can't buy a computer, you can't purchase a home, you can't drive a car, you can't buy gifts for someone, you can't save or invest money for retirement, you can't buy more than one shirt or pair of jeans. Hindi sinabi yun. What Jesus did say was, do not lay up for yourselves treasure on earth. He didn't say, in another way, to stop focusing on accumulating money and things and set your heart pursuing treasures in heaven. Hindi yun ang sinabi niya. When Jesus said, lay not up for yourselves treasures upon earth, ang ibig lang sabihin nito ay huwag nating pakalagay ang ating buong kalooban doon sa kung anong meron tayo. Yun lang ibig sabihin noon. So, the Bible commends this practice by using the example of the ant wisely working to gather food for the future. Nakita nyo doon, nagbigay ng isang kwento, no? Na makikita natin sa Proverbs 6, verses 6 to 11 na hindi na natin babasahin. At isa rin namang kasalanan, kung ang iisipin natin, hindi tayo dapat na nag-iimpok ng kayamanan sa lupa, pag gano'n, paano natin ipoprovide yung ating pamilya, yung ating mga kamahal sa buhay? Nakalagay nga sa Bible, sa 1 Timothy 5:8, na neglecting to provide for one's family is tantamount to infidelity. And that's according to Paul. So neither is Jesus suggesting that Christians should not aspire for greatness or excellence. When he said, lay not up for yourselves treasures upon earth, it does not mean he is opposed to treasures. He is not forbidding owning a house, a car, katulad na sinabi natin kanina, good clothes, a good GPA, a degree, a bank account, or some other assets. The Lord never condemns possessions. Kaya kung ikaw marami kang pera, marami kang ipon, marami kang lupain, hindi wag kang don't be despair. Don't despair. Wag kang malungkot, wag kang matakot dahil hindi masama at hindi kasalanan. Ang magiging kasalanan ay kung paano mong hinahawakan yung mga treasures na yan. And the fact that God said, thou shalt not steal, in the Decalogue assumes that something can be mine which you can't have. We have a right to possessions, hindi ba? The Bible tells men not to steal or rob because people have a right to their possessions. Yun ang simpleng lohika niyan. Bakit pa isasabihin na do not steal kung wala namang mananakaw sa iyo dahil wala ngang bawal nga sa Panginoon na magkaroon tayo ng kayamanan. Moreover, the Bible presents examples of rich, godly men. Sino yan? Si Abraham. Abraham was very wealthy and he was called a friend of God. Mababasa natin yung sa 2 Chronicle chapter 20 verse 7. At hindi lang yon, meron pa si Job pa. Would have been a billionaire in our day. He enjoyed the blessings of a good home, wonderful children, a successful career, and good health. He owned a large farm with 500 oxen plowing his fields and 500 donkeys hauling his produce off to market. Ngayon, baka pwede nating sabihin 500 tractors siya at 500 truck, hindi ba? Or maaaring ships o mga barko. He developed a large transportation company with a total of 3,000 camels. Isipin ninyo, sa panahon natin, baka 3,000 na bus yan. He also had many employees. Marami siyang
Marami siyang mga laborer, mga nagtatrabaho sa kanya. It appears that Job also served as a local judge or counselor. So may dignified din siya, di ba? So he was indeed a person who had a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Mababasa natin lahat yan. Pakisulat na lang sa Job chapter 1 verses 1 to 3. So treasures are necessarily or not necessarily evil in themselves. What Jesus was warning against is the improper value that we place on the treasures. Malinaw yan, ano? It is that which so ties us to the world that we risk losing eternal life. It is our affection to these things that we give treasures wrong values. Ang ibig lang sabihin, if we should avoid ibig lang sabihin nito ay we should avoid obsessive accumulation. There's nothing inherently wrong with wealth. Ang Diyos mismo ay generously nagbibigay sa mga tao para maging successful, para magkaroon ng pera. At mapapatunayan natin yan sa ating mga buhay. But when we become more concerned about the gifts rather than the giver, possessions become toxic and pointless. At mababasa natin yan sa Ecclesiastes 5 verse 10. Nakita niyo yung point doon? Kasi yung iba, nakakatanggap tayo ng napakadaming biyaya. Minsan nakakalimutan natin saan ba nanggaling yun. Yung iba, naririnig ko pa, naku, naging successful ako kasi masipag ako eh. Naku, naging successful ako kasi matalino ako eh. Nasaan yung acknowledgement natin sa Panginoon? Hindi ba? Nakikita natin, nasa sentro tayo sa sarili, hindi doon sa nagbigay. Obsession with wealth ruins our relationship with God and of course with other people. God cares more about the condition of our hearts than the condition of our wallets. That's why He shows us what's the best for us in our possessions. Ano pa yung isang aral dito? Ang makalangit na kayamanan. Stockpile what's valuable in heaven. Yun lang. If our stuff stays here, what treasures will we have in heaven? Madadala ba natin yan? There must be a difference between our possessions and what's valuable in God's economy. Our time on earth is temporary. Huwag nating sabihin habang buhay tayo mabubuhay. And we're all headed to eternity somewhere. We can make the most everything now and prepare for an eternity with God later by listening to Jesus and doing what He says. Tandaan nating our eternal perspective affects our earthly priorities. Kung anong tingin natin sa ating kabilang buhay, kung anong tingin natin doon sa eternal life, yan ay malaki ang magiging epekto sa pananaw natin sa buhay natin dito sa lupa. What's valuable both now and in eternity is what God cares about, treating people right, forgiveness, and loyalty. Sa Micah 6 verse 8, ang sabi, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord requires of you? To act justly, and to love, mercy, and to walk humbly with your God. Yan ang gusto ng Panginoon, hindi ba? We're meant to use possessions and love people, not love possessions and use people. Magkaiba yun. Kasi ang dami-dami, hindi ba? Ginagamit ang tao para magkaroon sila magkamal sila ng pera. Mali. Dapat kung anong meron ka, ibabahagi mo sa kapwa. And we can choose to focus our lives on temporary wealth, but God offers us treasure that lasts forever. A relationship with Him that begins here and continues for eternity in heaven. Treasures na hindi nagde-depreciate ang value. Hindi nasisira ng gamo-gamo o ng anumang mga peste at hindi nananakaw. What will we benefit if we give up on what really matters to get a few more possessions? Nothing.
Nothing's worth more than knowing Jesus. To live for God's glory and the good of others. Kaya nga paulit-ulit nating tinatanong, sino ba si Jesus, si Jesus sa buhay mo? Kaibigan, kapatid, kamag-anak, classmate. Sino ba si Jesus sa buhay mo? Ano ba siya sa iyo? Ang totoo, siya ang kayamanang dapat nating pinakaiingatan sa ating puso. Dahil siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama, patungo sa buhay na walang hanggan. Siya lang ang nag-iisang daan upang mabuhay tayo ng matiwasay at tahimik. Tandaan natin yan. Kapag si Jesus ay namamayani, nagahari sa ating puso, walang dahilan upang tayo ay matakot, walang dahilan upang tayo maging maramot, walang dahilan upang tayo ay maging ganid, maging makasarili. At kung siya ang laman ng ating treasure chest, diyan sa ating puso o dito sa ating puso, hindi mahirap ang maghasik ng kabutihan sa anuman o saan man lugar na nasasakupan natin, sa ating mga tahanan, sa ating community. The Bible refers to many ways Christians can store up treasures in heaven o rewards, at hindi ito mahirap tukuyin at gawin kung kasama natin si Jesus sa takbo ng ating buhay. Ang tanong, kasama mo ba siya sa takbo ng buhay mo? Ngayon, ano ba yung mga dapat na ini-store natin ng mga treasures in heaven? Anong mga ito? Unang-una, yung ating pagmamahal. Sinong dapat nating mahalin? Yung lambang mga taong kaibig-ibig? Yung mga taong na mahal din tayo? Yung mga taong medyo parati tayong pinupuri? Hindi. Pag sinabing mahalin natin ang ating kapwa, pati yung mga unlovable, loving your enemies, people who are unlovable, yung mga social outcasts. Sino ba yung mga unlovable? Karamitan sa may mga asawa. Hindi ba yung mga biyenan? So, maaaring mga biyenan na hindi mo makasundo, o yung mga manugang mo, o yung mga balai mo, o yung mga hipag mo, kaya naman ay bayaw. Sino pa? Yung mga taong palaboy, yung mga bilanggo, yung mga may karamdaman, yung mga salat sa buhay. Mahalin sila sa pamamaraan ng pananalangin para sa kanila kung wala man tayong kakayanang mag-ambag o mag-abot ng mga physical na tulong. Praying in secret. Mga panalangin, ikaw at ang Diyos lamang ang nagkakakitaan, ang nagkakarinigan. And serving the Lord and His people through charity works, through bayanihan. Tayo mga Pinoy, meron tayong bayanihan, at nakita ko pure na pure pa, nang ginagawa pa ng maraming mga Pilipino yan. Ang pakikisangkot sa mga gawain tulad ng ating ginagawa ngayon. Mga pag-aaral ng salita ng Diyos through social media. Hindi ito dapat pinagkakatamaran. Sa totoo lang, ako ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa mga revelations, sa patuloy niyang pinaabot sa akin. At para lamang po sa kalaman ninyo, para maipag-pray nyo rin ako, talaga po pinagtutuunan ko ng maraming oras, mahabang panahon, ang pagpe-prepare ng sinishare ko sa inyo, dahil para po sa akin napakahalaga nitong gawain ito. Kaya po sana ay pahalagahan po natin itong mga ganitong klase ng gawin. Hindi lang po ito, maging doon sa iba pang mga pastor, sa iba pang mga preachers na nagsishare online. Tayo po ay makitunghay, makibahagi upang tayo ay matuto. Hindi lamang po sa akin, hindi lamang po dito. Napakadami po ngayon na mga local churches na gumagawa ng mga ganitong gawain. Ano pa? So from just this few examples, we see that rewards are also associated with living and loving like Jesus. Sabi nung iba, hindi ko naman kayang gawin kasi si Jesus, Diyos siya eh. Nung si Kristo, nung si Jesus,
ay ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa mga kasama niya, sa mga disipulo niya, doon sa mga babaeng sabihin na nating mga makasalanan, doon sa mga outcast ng society. Ginawa niya yung bilang tao, hindi bilang Diyos. Para walang dahilan na sabihin natin na hindi ko kayang gawin kasi Diyos siya eh. No. Yung mga in-exemplify ni Jesus Christ na kabutihan, charity and all, ginawa niya yon bilang tao. Bilang tao. Kaya wag natin gawing excuse na hindi natin kayang gawin ang ginagawa ni Jesus. Paniwalaan ninyo ako, maaaring hindi naman ako sabihin nating 24/7 ay sabihin na nating nasa maayos ng pag-iisip. Minsan dumadating din yung mga kahinaan, pero paniwalaan ninyo ako. Kapag si Jesus is in control of your life, dumaan man yung mga sabihin na nga natin yung kahinaan mo, na pagtatagumpayan. Hindi tumatagal. Hindi tumatagal. Paniwalaan ninyo ako. So real wealth is obtained by investing in treasures in heaven. And we are eternally rewarded when we give, when we pray and fast in private. Hinihimo kayo mag-fast. Pero kung magfa-fast naman kayo, mag-aayuno kayo, huwag naman pinamamalita. Dapat kayo at ang Diyos lamang nakaalam. Ano pa? When we forgive someone, matuto tayong magpatawad. Baka naman ikaw, meron pang mga hindi napapatawad. Huwag na nating hintayin sumakabilang buhay yung taong dapat ipinatatawad na natin ngayon. Hindi ba? And when we share the gospel at hindi yung parati tayong nahihiya, natatakot, na ma-reject. Di ba? Hindi tayo nakapag-share. So dapat ito ay isang gawaing makalangit. Isang paglilikom ng mga yamang makalangit, yung i-share natin yung salita ng Diyos. Hindi tayo dapat natatakot. And of course, share God's word with love. Di pagmamahal at hindi may puro panlilibak sa kahinaan ng kapwa, panunuligsa sa mga magkaibang paniniwala na nagiging daan ng samaan ng loob, ng pagkakahiwa-hiwalay, pag-aaway ng mga pamilya. Hindi gusto ni Jesus yan. Hindi gusto ng Diyos yan. Bumaba si Jesus dito sa lupa, hindi para mag-away-away ang kung sino-sino, kung hindi ang tao ay pag-isahin kasama siya as the head. At kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, dito pa lamang sa lupa, malalasap na natin ang ating mga gantimpala. Storing up treasures in heaven is when we endure all the pains that life brings while waiting for God's salvation. Meron tayong pagtitimpi at pagtityaga sa paghihintay ng pagsagip ng Diyos sa atin mula sa dusa. Kaya huwag tayong nawawalan ng pag-asa at tulad sa pandemic na ito na hindi matatapos. Ako kasi, pinagpe-pray ko in 3 months, matatapos ito. Hindi pa siguro completely, pero kahit pa paano ay makakaahon-ahon, makababangon na tayo sa biyaya ng Panginoong Diyos. Lagi tayong umasa kasi ang ating pinangahawakang Diyos ay Diyos ng pag-asa, hindi ba? Pakatandaan natin may malaking return of investment ang ganitong kayamanan at may mataas na dividend katulad ng sinabi natin kanina. Una, mamahalin ka ng marami habang napapayapang yung buhay kapag ikaw ay marunong makipagkapwa. Marami magmamalasakit sa iyo, magmamahal sa iyo, mananalangin para sa iyo, at marami ang tutulong sa iyo. Ikalawa, may malaking gantimpala ang naghihintay para sa ating kumikilala at tagasunod ni Jesus ang makita natin ng Diyos Ama ng mukhaan. Hindi ba tayo excited doon? Sa Matthew 5 verse 8 ang sabi, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." In your desire to follow Christ, do you live your life for Him, of what He can do for you, or do you live for Him because you can be with Him?
This question really gets to the heart of the matter, which leads us to the final questions. Do you treasure Jesus? Siya ba ang kayamanan mo? May mga nariringgan akong mga ilan na ayaw nilang i-commit ang kanilang mga sarili kay Lord kasi ayaw nila ang boring daw ng buhay, sabi nila. Dahil ayaw nilang bitawan yung mga hawak-hawak nilang mga hilig at yaman. Maaaring ito ay mga kanilang maling pakikipagrelasyon. Alam mo naman natin na hindi naman kasi kinakasigan ng langit ang mga maling relasyon. Maaaring ito ay ang hindi mabitawang mga bisyo, hindi maiwang paniniwala o maaaring mga tradisyon o mga gawaing nakalakihan na. In this passage, we never heard Jesus say, "Get to work." But what we do hear Jesus say is this, "For where your treasure is, there your heart will be also." Yan sa Matthew 6:21. So like an experienced doctor who can diagnose the source of your ailment, Jesus knows that our struggle is an issue of the heart, not what we do or don't do. This is why Jesus connected this command to stop laying up earthly treasures and store up treasures in heaven to the heart, because He knows that what we value is reflected in how we live. At siyempre, kung ano yung laman ng ating puso, at kung ano yung ating kayamanan, yan ang magpapahirap sa atin. Mabigat bitbitin. Ano mang yaman yan? Kahit ano pang yaman yung nasa puso mo, ang hirap bitbitin. Kung asawa mo yan, ang hirap bitbitin. Pag nagkamali yan, pag yan ay nagloko, kapag yan ay naging, yung, anong tawag dito, may ginawang hindi maganda, masakit, di ba? O di kaya naman, pag namatay siya, maski yung mga bagay na ating pinakaingat-ingatan, like for instance, yung ating mga shares sa stock market, o mga taong yan, sa totoo lang, hindi na nga natutulog dahil parating tinitignan kung ano yung takbo ng stock market. Hindi ba? Walang kapayapaan. Pero kung si Jesus ang ating kayamanan, magunaw pa, magkagulo pa ang buong mundo. Itong pandemic ito, humaba pa ng humaba. Mananatili tayong payapa kasi magaang kasama si Jesus Christ. Hindi siya nagpapabigat. Minsan nga, mas pabigat pa yung mga kaibigan natin eh. Wala lang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. Wala na lang ginawa kung hindi mangutang ng mangutang o di kaya naman manchismis ng manchismis, manlibak ng manlibak. Hindi ba? Pero si Jesus ay iba. Hindi siya ganoon. So the word heart is used for the whole inner man, the core of our total being, the wellspring of all we do. So when Jesus speaks of where your treasure is, He means that the whole of our being is wrapped up in our treasures. Our hearts will be upon what we treasure most. In other words, where we invest our treasure will determine where we set our affections. It is not so much that our treasure follows our hearts, as it is that our hearts follow our treasure. To know where a person's heart is, we must simply follow their treasure trail. Treasures act like a mirror to reveal the heart. Pansin niyo ba yon? And we will see the truth about ourselves in the things we treasure. In other words, what we invest in, we are committed to. Subukan nyo invest ang lahat-lahat sa inyong asawa. Gawin nyo siyang treasure nyo. For sure, para na kayong bilanggo. Lagi kayong nasasaktan, lagi kayong disappointed, na sa katotohanan ay magpapahirap sa inyo. At hindi lang sa inyo, pati na din dun sa asawa nyo. Di ba? Kasi nga, emotionally, inattach natin ang sarili natin sa asawa natin, kaya pati ang sariling anino natin wala na. Ngayon, ang dami ko narinig ng mga babae, parang mga Peter Pan, pilit na tinatahi at binabalik ang kanilang mga anino. Hinahanap ko po ang aking anino, nawala po na po ang aking anino. O paano nga kasi ginawa mong kayamanan ng iyong asawa, ang iyong boyfriend, ang iyong nobyo, nobya. So bandang huli, para ka na nga si Peter Pan, nawawala yung anino. O, tama ba naman yan? The things we treasure actually govern our lives.
pansinin ninyo, maraming mga magulang ang sunod-sunod na sa mga maliliit na anak. Katwiran, o ayan ang tablet para di ka mangulit. Tanda natin, magaling sa psych. Ang mga bata, kaya nilang i-manipulate ang mga adults, lalo pat kung sobra silang treasured. What we value occupies our minds and grips our emotions. It is the theme and content of our conversation. Actually, this is not a conversation, but a lesson. It consumes our time with planning, daydreaming, and energy to achieve. For where your treasure is, there your heart will be also. Remember that when the world is your desire, you'll be committed to storing up earthly treasures. On the other hand, when Jesus is your treasure, you'll devote your life to live for His glory and the good for others. And the kind of treasure to treasure is determined by its ultimate destiny. Notice that Jesus explains only two destinies for our treasures, on earth and in heaven. The first one, treasures on earth, it is centered on the earthly or that which finds its value only in the relationship to the world. Hindi ba? It points to the transitory, the things that will pass away. Hindi naman talaga tumatagal. And the work of moths and rust give evidence of the degeneration affecting all creation that began in the fall of man. Thieves display the tendency of the human heart for greedy and selfish purposes, all evidence of sin. Since the earth is affected by sin and the effects of the fall, storing your treasures on earth leads to eternal loss. On the other hand, treasures in heaven cannot be affected by any act of sin or consequence of the fall, because the treasure laid up in heaven is imperishable, hindi nawawala, hindi nananakaw, hindi nabubulok, hindi nadidepreciate. The Apostle Paul gives a clear explanation of the right kind of treasure tungkol dito. At ang mga yaman tulad ng pag-ibig sa kapwa, yung witnessing, mamatay ka man o sumkabilang buhay ka man, maaalala ka nila, di ba? Yung mga naiwan mo sa kanila, ma-share sa iba. Imbis na kung ang iniwan mo ay mga yaman na lupa, ganyan, kadalasan nga, nag-aaway-away pa yung mga mapag-iiwanan mo eh. Pero kung ang naiwan mo ay yung magagandang mga aral, yung buhay kasama si Kristo, itong mga mapag-iiwanan mo, ma-share pa yun sa iba. Hindi ba? So in conclusion, how can we lay up those heavenly treasures? It is through Jesus' sacrifice. Sa 2 Corinthians 8:9, ang sabi, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, and that you, through His poverty, might become rich." Christ gave up heaven, where every angel worshipped Him, to experience the humiliation of humanity and to die an agonizing death for you. Maniwala ka, namatay siya para sa iyo. Para sa akin, para sa ating lahat. But the sacrifice for us is useless if we don't respond properly to it. Jesus said in John 15:10, "If you keep my commandments, you will abide in my love." So earthly treasures will not last. They are perishable. There is only one rewarded that will last: heaven. If we lay up for ourselves treasures in heaven and obey the commands of Jesus Christ lays out for us, we will go to that eternal home. Christ gave up His own riches and His very life so that we could have the opportunity to have that opportunity.
Ang tanong, will you follow Him? At kung talagang matagal na, tinanggap mo na siya as your Savior, as your Lord, assess mo pa rin ang sarili mo. Talaga nga bang siya ay 100% na Lord mo? O baka naman 50% lang at yung 50% ikaw pa rin ang nasusunod. Pansinin kung ano ang mga ikinikilos ng ating katawan at niluloob ng ating mga puso. Today you ask yourself, do I treasure Jesus or do I treasure the world? Do I obsess over earning more money or buying more things? Or am I consumed with living and loving like Jesus? Once again, read the verses and think about the direct correlation between how we handle money and possessions with our faith. Matthew 6 verses 19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Iniiwan ko sa inyo ang isang pagpapala mula sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang kapayapaan, katahimikan at kasaganahan ay mapa sa inyong lahat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Maraming salamat po.